tuyot na raw. Akala ko nga parang construction site yung nasa video. Oo, pero nakikita doon, Mhm. partner mga kasama na halos wala ng tubig, ano? Grabe. Ang Angat Dam. Eh dito pa naman kumukuha ng malaking porsyento ng tubig dito po sa Metro Manila. At nagsusupply din po ng irigasyon dyan po sa Central Luzon. Kasama ho natin sa linya ng telepono si Ginoong Rene Boy Timbol Dehanyo. Siya po isang mangingisda sa Angat Dam at nag-post po nung video na yon. Good morning po Sir Rene Boy. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Sir Rene? Good morning po, good morning ma'am. Opo, ayan. Opo, una ho sa lahat, kayo po ay tagarian po sa Angat talaga at dyan po kayo nangingisda. Yes yes sir, at dito na po ako pinanganak. Opo. Ano po mga isda? Na-curious lang ako, partner. Oo, parang pwede pala mangisda sa Angat Pwede pala, Dam. oo. Ano po mga isda ang nahuhuli niyo po dyan? Pangkaraniwan po, tilapia, may kanduli, karpa, palos, dalag. Yan po yung pangkaraniwan. Opo. Yung pinost ho ninyong video, first time ho ba yun na natuyot yung bahaging yun? O kumbaga po taon-taon naman na iyon ay nangyayari? Ngayon lang po nangyari to sir, itong ganitong kababa. Halos lumabas po kasi ang mga putik na dati ho kasi hindi namin naranasan yan. Tumataas na. Ngayon lang po nangyari to sa aking experience. Ngayon lang to nangyari. Yung ganitong sobra ng critical level na yung baba. Opo. So kung ganyan po ang sitwasyon ngayon sa Angat Dam, Sir Rene, di malawang wala po kayong kabuhayan sa ngayon. Oo, mahirap po. Ang mga kalakal ng mga katutubong dumagat, hirap din nila i-travel. Halos inaabot ng 2 hanggang 3 araw. Opo. Parang bitak-bitak ho, no? Nagkabitak-bitak yung kanyang supposedly ay seabed. Kung yun yung kumbaga yung pinakailalim nung Opo. yung tubig na yan. Sobrang lambot po at pahirapan. Kasi pag bumaba ka sa putik, halos lumubog ka na hanggang liig. Mm-mm. Mhm. Doon sa video na in-upload mo, yung bahaging yon, kumbaga nakakapagbangka pa ba kayo dyan dati? Opo, nakakapagbangka pa naman. Ang problema lang talaga, yung sobrang, ang isda, halos yung iba namamatay kasi mainit na yung tubig eh. Saka iba na ang amoy. Mhm. Kailan nagsimula yan, Sir Rene, na ganyan na ang senaryo dyan sa may Angat Dam? Na ito pong mga nakaraang buwan, nagtuloy-tuloy na yung pagbaba niya. So ngayon, paano na yung mga kasama mo mga mangingisda dyan? Meron ba kayong mga alternatibo na mga kabuhayan, Sir Rene? Yung iba, construction, lumalabas na kasi hirap na rin sa sa sistema ng pangisda. May nahuhuli man, kaya lang hindi rin sapat para sa pangangailangan pang-araw-araw. Opo. Matapos nyong i-upload yung video, meron na hubang lokal na pamahalaan o kaya po taga Department of Agriculture na nakipag-ugnayan po sa inyo? Wala pa po, wala. Sa ibang sa ngayon dito ng mga katutubo, may nga nagpupunta na po at inaano na rin po nila. Opo, kumbaga inaalam po nila yung kalagayan po ng mga katutubo na malapit dyan po sa Angat Dam. May mga nagpupunta na po, kinakausap yung mga namumuno ng mga chieftain sa mga katutubong dumagat. Sir Rene, ngayon po may papasok po sa ating bansa na bagyo, ito si Quiapo. Umaasa po ba kayo na madadagdagan ang tubig po dyan sa Angat Dam? Hindi ma'am, kasi napanood ko rin sa broadcast ng Pag-asa, ang bagyo natin, lihis na naman dito sa Bulacan. Hindi naman halos tatamaan din ng bagyo. Kaya Opo. hindi rin tataas ang Angat level pagka ganyan. Kailangan talaga dito sa lugar na to yung bagyo na may bagyo't patagal ang ulan. Kasi bagyo lang naman talaga nagpapataas dito sa dam na to. Kung mga ulan-ulan lang, hindi ito kayang pataasin. Opo. At ano nga ito, all-time low daw, sabi ng Pag-asa. Kumbaga pinakamababa na 152.20 meters. Opo. Kumbaga po, although hindi po kayo yung dapat naming tanungin dito, pero sa inyo lang pong pakiramdam, sa inyo pong opinion, ano ho yung sanhi ng ganitong pagkakatuyo nitong Angat Dam? Sa ano po yan, sa tagal ng tag-init at saka dun sa mga talaga, kasi yung mga nakaraang bagyo naman, kung tumama lang din dito sa Angat Dam, hindi maaabutin niya to eh. Ang problema, lahat kasi ng bagyo na dumaan dito,
sa ating bansa lumilihis dito sa Angat Dam. Kaya bumabato ng gusto kasi nagtuloy-tuloy ang tag-init dito eh. Hindi lahat, kumbaga yung mga bagyong dumaan dito sa ating bansa, lumihis kaya walang ulan na tumama dito sa Angat Dam. Kumbaga po, walang dapat sisihin. Kumbaga kalikasan. Opo. Opo. Sir Rene, nabanggit mo na yung bagyo. Sa tingin mo, ilang mga malalakas na bagyo ang kailangan para kahit Sa papaano? ano mo, no? Yung kumbaga sa iyong Kasi pagtaya. matagal na dyan Oo, si Sir Rene, Rene. no? Ilang mga bagyo ang kailangan para kahit papaano naman hindi maging critical level yung ating Angat Dam? Mga 2 hanggang 3, ma'am, para kahit papano mangalahati yung taas ng tubig. Kasi napakalaki talaga nang nawala dito ng tubig sa Angat Dam. Mhm. Papaano po yan, sir? Yung inyo pong kabuhayan, yung pagkain po. May pamilya na ho ba kayo? Opo, nagpaparal po ako. Ilan po ang inyong anak? 3 po. Papaano po yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Hindi naman po lahat inaasar sa pangingisda. Kagaya ko po, marunong naman po ako magmaneho, nagdadrive naman po ako. Sumasadlen din po ako sa ibang trabaho. Opo, tama. Tama yan. Pero Sir Rene, ano po ang nais nung iparating sa ating pamahalaan? Lalo na ganyan na po ang sitwasyon ngayon dyan sa may bahagi po ng Angat Dam. Sana sa mga namumuno sa ating bansa, sana mapansin din nila yung kalagayan ng Angat Dam na kasi hindi naman to pansariling ito. Kapakanan na nakakarami ang pakanan na nakakarami ang nanganganib dito kung ito'y magtuloy-tuloy man ang pagbaba. Sana mapansin at mabigyan nila ng pansin kung ano man yung dapat gawin para magkaroon ng maayos na kung anong dapat gawin dito sa dam, kung mabigyan din ng hanap buhay ang mga tao rito na kung anong pamalit man lang. Opo. Sir Rene Boytimbol Tejanio, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Mag-iingat po kayo at kung sakali po, no, lagi naman ho kayong active sa social media, makikipag-ugnayan po kaming muli sa inyo, sir, ha? Sige po, sir. Salamat. Maraming salamat po. Opo, isang Sige po, thank you, mangingisda thank you. po. Isang mangingisda